Mayong adlaw sa iyong tanan, ako si J. Mars Bongkawel og Ako din si Clarence Yungkoy. So karon magbuhat mi og peer-to-peer connection din sa Bronx Star College of Philippines. ang una natong buhaton isaksak ang crossover cable o gulaton nga mag-blink-blink. Karon nag-blink-blink na ang crossover og okay na. O guman, i-search sa search bar ang control panel aron mo adto sa network and sharing. Tapos i-click ang change adapter settings. After that, right-click ang internet and then properties. Pagkuman, pangitawan ang internet protocol and then ato sa properties. So diri na part is mag-set na mo og IP address sa PC1. So sa subnet mas i-click lang nimo at naa na automatic nga IP. So all goods na ang IP address sa PC1, so proceed na ta sa PC2, same lang gyapon ang process nga buhaton. So diri nga part is ako lang i-pass forward aron dili kaayo taas ang video. So karon balik na sad ta sa PC1 and need na to i-turn off ang password aron ma-access na to ang files sa PC1 sa PC2. Network and sharing japon tapos advanced sharing settings. Tapos scroll down and then i-click ang all network and then scroll down tapos i-off ang password. Tapos proceed na ta sa PC2, same process lang japon. So diri na part need na to i-turn off ang firewall. Type na to ang Windows firewall. Tapos, click ang Windows Firewall. Tapos, turn off tanan. As you can see, naka-off na tanan ang firewall. So, proceed na ta sa PC2. Same lang japon ang process. So, diri nga part, i-pass forward na pod nako. Same process lang japon. So karon need na to i-ping ang PC2 gikan sa PC1 if connected jud ba. Windows tapos i-search na to ang run and then CMD. I-type ang ping tapos IP address sa PC2. So as you can see wala sila lost, so connected na sila. Og diri na pod na part is i-pass forward na pod nako. Diri sa PC2 same lang japon ang process sa PC1. So karon guys, ato nang i-share ang files na gusto nimo ma-access sa PC2. So right click and then properties. Tapos sharing and then share. Tapos i-click ang arrow and then everyone and then add. I-click ang everyone tapos i-click ang read and write. Tapos i-click ang share. So same process lang japon ang himuon sa PC2. So na-share naman, mag-run na ta sa PC1 aron makita ang file sa PC2. So Windows R or type ang run. Tapos i-type ang double backward slash and then i-type ang IP address sa PC2. So as you can see, naka-access na ang file sa PC2 gikan sa PC1. So same lang japon ang process nga gihimo sa PC1 aron ma-access nato ang files sa PC1. So guys, salamat sa pagtanaw. I hope na namin natunan sa among video. So please like, share, and follow sa mga page para makita tayo mo sa mga next na video. Bye bye.